Happy New Year po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay unang Sabado ng month of January. At itong month of January ay Bible month. Ang subject natin ngayon ay tungkol sa Biblia. Okay? At 2 years ago, kung naalala nyo, meron akong videos na ang title ay The Origin of the Bible, na magkakaroon tayo ng konting review doon. Ang title natin ngayon actually is The King James Bible Advantage. The King James Bible Advantage. Psalms 12 verse 6 and 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Kung naalala nyo sa aking video, yung picture dito, The Origin of the Bible, Part 1, na dineklara ni former President Rodrigo Duterte ang month of January bilang Bible month. At ito ay nagsimula noong January 2017. Kung kaya ngayon January na uli ay pag-uusapan uli natin ang Biblia. Ang gamit kong translation ng Biblia ay The King James Version. So dito sa ating topic na The King James Bible Advantage ay pag-uusapan natin yung supremacy ng King James Version of the Bible in English language. Balikan natin itong Psalm 12 verse 6 and 7 na dito hinighlight ko yung word na purified 7 times. Ang mga bersikulong ito ay tumutukoy sa preservation ng salita ng Diyos sa English language. At ito ay tumutukoy sa King James Version. Kasi ang King James Version lang na ginawa na na-translate within 7 years. Na eksakto sinasabi rito, purified 7 times. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan natin dyan na patuloy na sumusubaybay, nanonood na aking mga videos. Sa Facebook, salamat sa inyong mga reaksyon, sa heart and like, and also sa YouTube. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Kung naalala nyo, itong aking video, ang title The Origin of the Bible Part 4. 2 years ago na ito, na meron ditong diagram ng development ng salita ng Diyos. From original manuscripts yung nasa ilalim, sa ibaba, hanggang doon sa English translations of the Bible. Sana po tingnan nyo maigi at mas maganda kung panoorin nyo doon sa malaking screen o sa TV screen. Kung mapapansin nyo yung malaking arrow na kulay dilaw, yan ay nakapwesto from Vulgate to Douay. Kalagay dyan na yung Vulgate, ito ay translation ng Bible sa Latin, kay year 400 AD. Yung sa ilalim ng Vulgate, yung ancient version, ancient copies, early copies, at original manuscripts. Mas maunawaan nyo to, sana ipanoorin nyo na lang itong part 4. Lalagay ko na rin yung link sa description sa ibaba. Yung sa ibabaw naman ng Vulgate, yung Wycliffe, Tyndale, Coverdale, Matthew Gray, Geneva, Bishop's Bible. Ito ay English translations ng Bible. Kasi sa panahon ng 500 AD ay lumalaganap na yung English language doon sa Western Europe. Kung kaya, yung mga tao doon, gusto nilang maunawaan yung salita ng Diyos sa English language. Kung kaya, sila ay nag-attempt na i-translate ang Bible into English. Kasi ang RCC ay hindi sila nagtuturo ng Bible sa English language. Puro Latin lang yung Vulgate. At pinagbabawal nila na mag-aral ng English language ng Bible. Itong si Wycliffe nag-attempt at saka si Tyndale, sila ay pinarusahan, sila ay pinatay, sila ay sinunog dun sa poste. Kasama nung kanilang ginawang mga books. Kasama dun yung Bible na ginawa nila. Subalit ang mga tao ay hindi natakot na magpatuloy, mag-aral at mag-translate ng Bible sa English. Kung kaya lumitaw yung Coverdale, Matthew Gray, Geneva, Bishops. Puro mga English yan. Hanggang 1568. So tingnan nyo sana uli yung araw na kulay dilaw nakatutok dun sa Douay. Dito, yung Douay version of the Bible ay nagawa noong 1610. Yung King James, 1611. Si King James ay hari ng Great Britain, okay, ng United Kingdom ngayon. At ang Bible na ginawa niya, pinangalan sa kanya King James Version. At ito ay inumpisahan noong 1604 at natapos ng 1611. So 7 years in the making ang King James Version of the Bible. So si King James, hindi na siya kayang i-persecute ng RCC.
Kasi nasa authority siya, hari siya. So, at saka isa pa, yung mga tao gustong-gusto na rin magkaroon ng bagong Bible kasi yung mga naunang Bible, yung Bishop Geneva Great Matthew, ano yan galing yan doon sa Vulgate na may mga sablay. Kung kaya nahikayat nila ng mga Puritans yung hari, si King James, na makagawa ng panibagong version ng English version ng Bible. So, hindi na mapigilan ng RCC yung paglaganap ng Bible translation at yung mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos sa English language. Naalarma sila nung ginagawa na yung King James Version. Kung kaya sila ay gumawa ng paraan ng counterpart ng English language na ginagawa ng King James. Kung kaya ang RCC ay nagkaroon ng Douay version, Douay English version of the Bible noong 1610. Nauna pa yung Douay. Naunang i-publish yung Douay version kaysa sa King James. Kasi 1610 yung Douay, ang King James 1611. Pero naunang inumpisang gawin yung King James noong pang 1604. So mabilis natapos yung Douay version compared sa King James na inabot ang 7 years in the making. Kasi ang purpose naman ng Douay ay hindi para matuto ng Bible ang mga tao, kundi para magkaroon na ng counterpart sa King James. Sana tingnan nyo uli yung ating diagram sa ibabaw ng King James. Sa ibabaw ng King James 1611 ay merong revised version, yung 1881. Ito yung revised nung Douay version. Nung natapos na, na-publish na yung King James version of the Bible, ito na yung palaging ginagamit ng maraming tao dun sa Western Europe. For almost 200 years yun ang gamit nila. Later on, nagkaroon ng revised version, nagkaroon ng choice yung mga tao noong 18th century na. Ano ba ang difference ng mga modern translations ngayon compare sa King James Version? Okay? Sa panahon natin, meron pa rin King James Version kasi hindi yan mawawala dahil yan ay preserved word ng salita ng Diyos. Dito, meron ditong dalawang verses, yung Romans 5:8 sa taas, ang sabi, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Tapos yung sa ibaba, John 3:16, siguro alam na alam to ng mga maraming Kristiyano. Ang sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ang King James Version of the Bible ay Old English. Kung kaya mapansin mo dyan dun sa Romans 5:8 dun sa taas, "But God commendeth." Imbis na commends, okay, commended. So, hindi naman nakakalito yan. Sa modern translation kasi, "But God commends His love." Okay? And then, doon naman sa ibaba, John 3:16, sabi diyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever." Ngayon, whoever na lang yan Okay? Tapos, believeth. Sa ibang translation, believes. Okay? So, hindi naman nakakalito yan. And then yung word na bigaten, sa ibang version, walang word na bigaten. Nakalagay lang, His only Son. Bumaba yung ranggo ng Panginoon Kristo. Hindi dapat mawala yung word na bigaten. Kaya siya yung kinalulugdang anak ng Diyos. Okay? Ng Diyos Ama. Kasi maraming anak ng Diyos He is the only begotten. Jesus Christ is the only begotten Son of God the Father. Siguro ay marami pa kayong question tungkol sa ating topic ngayon at yan ay sasagutin dun sa aking videos na ang title ay Origin of the Bible. Meron dyan 7 videos. Ito po yung aking YouTube channel sa YouTube. Kung si-search nyo sa YouTube, tatype nyo yung 083 Domingo, ito yung lilitaw na picture. At dun sa bago pa lang na nanood ng aking mga video, sana i-subscribe nyo and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong post. Dito, kung gusto nyo makita lahat ng video ko, i-click nyo yung videos. Okay? And then, yung Origin of the Bible, nilagyan ko ng playlist. Kaya, i-click mo yung playlist, makikita mo dun yung Origin of the Bible. Itong maging itsura niyan. Ayan, andyan yung Origin of the Bible. Meron siyang 7 videos. Na, itong Origin of the Bible, dito pinapaliwanag yung kasaysayan kung paano nagawa ang Biblia. From 1500 BC up to modern English language. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.